Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Guilty kaya o not guilty itong si Ino? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Hindi nga pinayagan nitong si Calorena si Lilet na umatras sa paghawak ng kaso ng anak niyang si Ino dahil malaking impact nga kung papayagan nila na bigla na lang umurong si Lilet sa paghawak ng kaso nitong si Ino. Dahil magtataka nga ang publiko kung bakit bigla na lang aatras itong si Lilet, kung kailan tapos na ang laban at huli na ang laban nila. Wala na ngang nagawa si Lilet, kundi sundin sila Calorena dahil pinamukha at pinarealize na nga sa kanya nitong si Calorena lahat ng itinulong sa kanya nito na talaga namang pinamukha nitong si Calorena dito kay Lilet na walang naitulong sa kanya ang sariling pamilya niya. Kaya naman sa kanya lang dapat siya kakampi at wala ng iba. Pinabilib nga nitong si Calorena si CRD dahil tama lang nga daw ang ginawa nitong pangungonsensya kay Lilet dahil at least nga ay kahit nakaupo nga lang daw itong si Lilet dito sa isang tabi, nasa panig pa din nga daw siya nitong sila Ino at kasama pa din nga sila nito. At malaking impact nga daw yon para mapagniwala ang korte na talagang inosente ang anak nilang si Ino. Hindi nga nakatanggi itong si Lilet dito sa mag-asawang Calorena at CRD dahil napakalaking tulong daw ang ginawa nito kay Lilet dati nung wala pang naniniwala dito kay Lilet. Sa pagpapatuloy nga ng kaso, tuloy ang pag-witness nitong si Kurt laban dito kay Trixie. Ipinakita na nga din nitong si Kurt ang ginamit niyang cellphone pang vlog na nakahagip dito kay Trixie na nagpapatunay na sinungaling talaga si Trixie at hindi gagawa ng mabuti at katotohanan. Tumindi ang eksena dito dahil pinaglaban ni Trixie ang sarili niya na hindi siya nagsisinungaling, na talagang nirape nga daw siya nitong si Ino at binaboy siya nito. Hindi naman sumasagot si Ino dahil yun ang turo sa kanya para hindi sila mapagalitan nga nitong judge. Iyak nang iyak si Trixie. Hindi na niya alam ang gagawin niya dahil kung ano-ano na ang ebidensya ang lumalabas laban sa kanya na nagpapatunay talaga na gumagawa nga lang itong si Trixie ng kwento. Pagkatapos nga ng trial, sinubukan puntahan nitong si Lilet si Trixie. Sinubukan niyang kausapin ito para magpaliwanag sa lahat pero nagalit lang sa kanya si Trixie. Dahil alam nga daw nitong si Trixie na paraan daw ngayon ni Lilet para mapaghigantihan sila ng pamilya nila. Dahil kahit nakaupo nga lang daw itong si Lilet sa isang tabi, ay talaga namang daw na nasasaktan itong si Trixie. Dahil hindi pa din daw naniniwala itong si Lilet sa kanya. At tingin pa din daw sa kanya ni Lilet ay isang sinungaling. Masyadong naging emosyonal nga itong si Trixie dito kay Lilet. Pinamukha ni Trixie lahat kay Lilet na wala siyang kwentang tao dahil kumakampi daw ito sa mga demonyo. Emosyonal nga itong si Trixie dahil malalaman na nga ang hatol ng korte sa susunod nilang pagkikita. Inawat na nga itong si Trixie ng kanyang mga abogado dahil masyado nang napapadami ang mga sinasabi nitong si Trixie at talaga namang nagiging emosyonal na nga ito sa harap nitong si Lilet. Hindi na nga sumasagot itong si Lilet dito kay Trixie dahil ayaw na niyang mapahaba ang kung ano-ano pang mga sinasabi nila dahil hindi makakabuti nga dito kay Trixie dahil kung dadagdag pa nga daw itong si Lilet sa pagkausap dito kay Trixie ay haba lang ang kanilang usapan at hindi na matatapos at magsusumbatan lang silang dalawa
sa kung ano pang mga sabihin nila. Alam na nga nitong si Trixie na napakalakas nga ng huling ebidensya na pinakita nitong kampo nila Ino sa korte. Kaya naman natatakot na siya na manalo itong si Ino dito sa kaso nila. Samantala, nagpaiwan naman ang attorney ni Trixie kasama itong si Lilet. Tila nagkakasundo silang dalawa ngayon at hindi nag-aaway. Nagkwento nga ito kay Lilet na napakadami na nga niyang nahawakan na kaso ng rape at araw-araw nga daw siyang nakikipaglaban dahil gusto niyang managot ang mga lalaking walang hiyang binababoy ang karapatan ng mga babae. Pero hindi nga daw lahat ay nananalo at mas lamang pa nga daw ang natatalo. Dito nga ay tila may pinagdadaanan nga itong si attorney dahil sa mga sinasabi niya kay Lilet. Kaya naman nakikinig nga lang itong si Lilet sa kanya dahil hindi nga niya alam kung ano pa ang gagawin niya dahil malapit na nga nilang malaman kung tama ba ang pinaglalaban nila. Pag-uwi ni Lilet, hindi pa din siya mapakali at hindi makatulog dahil bukas na nga malalaman ang hatol ng korte kung talaga bang tama siya ng pinanigang kaso at kung tama siya ng pinaglalaban. Nanghingi nga siya ng payo kay sinang niya dahil hindi niya alam ang gagawin niya at natatakot siya kung ano naman ang magiging hatol ng korte sa pinaglalaban nila. Pinalakas ni Ses ang loob nitong si Lilet dahil pinanghihinaan na naman nga ng loob ito kahit konti na nga lang ang kailangan nilang laban at konting panahon na nga lang ay malalaman na nila kung ano ang nararapat at kung ano ang desisyon ng korte. Pinalakas nitong si Ses ang loob ni Lilet. Kaya naman kahit papaano nga ay naibsan na nga nito ang kaba na nararamdaman nitong ating bida na si Lilet. Kaya naman kinabukasan nga, ito na nga ang pinakahihintay ng lahat na malalaman na nga kung ano ang hatol ng korte dito kay Ino. Nagpunta nga itong si Lilet bago pumasok sa korte dito sa statue nitong Justice. Nanghihingi nga siya ng sign kung talaga bang totoo o tama ang mga pinaglalaban niya. Ito nga ang laging kinakausap nitong si Lilet kapag may kaso siyang hinahawakan dahil dito siya humuhugot ng lakas o ng katotohanan para malaman kung totoo ba ang pinaglalaban niya. Naabutan nga siya nitong si attorney na nakikipag-usap at nakatulala dito sa statue ng Justice. Nagsabi at binatin agad nitong si attorney si Lilet dahil finally nga daw ay malalaman na nila kung ano ang hatol ng korte dito sa pinaglalaban nila. Ano nga ang sa tingin nyo mga kawaiti? Ano ang hatol ng korte? Guilty or not guilty ba itong si Ino? Comment down below. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.